Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig. Ako si Clarice Almeda, prinsipal ng San Rafael Academy, asawa ng isang konsehal at babaeng sanay magpigil ng damdamin. Sa loob ng eskwelahan, tinitingala ako. Laging maayos ang buhok, laging may ngiti, laging tama. Pero sa totoo lang, ang ganda ng imahe ay parang salamin lang, pwedeng mabasag kapag may konting puwersa. Araw-araw, iisa lang ang ikot ng oras. Flag ceremony, classroom walkthrough, faculty meeting, parent call. Kapag dumadaan ako sa hallway, sabay-sabay ang greetings. Good morning, Ma'am Clarice. Sagot ko, good morning. Huwag kalimutan ang cleanliness inspection. Sa labas, disiplina. Sa loob, pagod na hindi ko pinapakita. Pag-uwi ko, katahimikan ang bumabati. May ilaw sa sala, pero walang kasama sa hapag. Sa kabilang linya ng telepono, boses ng asawa kong si Jerome. Laging may press con, laging may dahilan. May meeting pa kami sa City Hall. Late na ako. Sumasagot ako ng sige kahit gusto kong sabihin, nandito ako. Minsan, hinahawakan ko ang kape na hindi ko naman iniinom. Iniikot ko lang. Pinapakinggan ko ang tunog ng orasan at ang malalayo at pira-pirasong tunog ng kapitbahay. Iniisip ko kung kailan huling may tumingin sa akin, hindi bilang prinsipal, hindi bilang asawa ng opisyal, kundi bilang babae lang. May puso, may pangarap na pribado, may pangungulila na hindi ko maamin kahit kanino. Isang umaga, ipinakilala sa akin ang bagong janitor. Ma'am Clarice, si Jonathan po, bago nating maintenance. Tahimik siya, pero may kung anong kumpiyansa sa kilos. Hindi mayabang, hindi rin mahiyain, parang sanay sa trabaho at sa bigat ng buhay. Nang magtagpo ang mga mata namin, may malamig na hangin sa gitna ng mainit na araw. Pinirmahan ko ang papel niya, formal at maiksi. Welcome to San Rafael, sabi ko. Tumango siya. Salamat po ma'am at wala na. Pero may naiwan isang tanong na hindi ko kayang pangalanan. Kinagabihan, nadaanan ko siya sa hallway, nag-aayos ng sirang gripo. Sarado na ang gate, bakit nandito ka pa? Tanong ko. Ngumiti siya. Mas madali pong magtrabaho kapag tahimik na ma'am. Doon ko unang narinig ang boses niyang mababa, kalmadong parang pinipigil din ang sarili. Hindi siya madaldal. Gumagalaw lang ang kamay niya. Maingat, sigurado, walang drama. Napansin ko ang simpleng detalye. Maayos ang tiklop ng manggas, malinis ang sapatos kahit may putik sa labas. May respeto sa sarili at sa gawa. May kailangan ka pa? Tanong ko, pinipilit gawing formal ang tono. Okay na po ito. Sagot niya, bahagyang nakatingin sa akin bago muling bumalik sa trabaho. Saglit lang ang palitan ng salita, pero mahaba ang iniwan sa isip ko. Kinabukasan, balik sa takdang gawain, papel, memo, tawag, pirma. Ngunit napapansin ko na siya kahit hindi ko sinasadya. Nakikita ko si Jonathan mula sa bintana ng opisina. Nagbubuhat ng armchair, nag-aayos ng ilaw, naglilinis ng lumang kabinet. Sa bawat pagdaan, may kislap na pilit kong hindi tinitingnan. Ma'am, okay na po yung projector, sabi ng isa sa mga guro. Si Jonathan po ang nag-aayos. Tumango lang ako at nagpasalamat. Sa loob, may di maipaliwanag na init. Parang may gumising na bahagi ng sarili kong matagal nang natulog. Isang hapon, napadaan siya sa opisina ko. May dalang toolbox. Ma'am, may report pong sira ang ilaw ninyo. Tumabi siya sa mesa. Tumingala. Inabot ang bombilya. Ingat, sabi ko. Okay po, sagot niya, bahagyang nakangiti. Iniabot ko ang tornilyo. Nagdikit ang mga daliri namin. Sandali lang, pero sapat para maramdaman kong tumigil ang oras. Agad ko ring binawi ang kamay ko. Thanks, sabi ko. Walang anuman po, sagot niya. Tahimik kaming dalawa pero hindi mabigat ang katahimikan. Sa sumunod na araw, may guro na nagbiro. Ma'am, close kayo ni Kuya Jonathan, ah?
Napailing ako at ngumiti. Lahat naman tayo close. Trabaho ito. Tumawa sila. Pero ramdam ko ang mapanuring tingin na mabilis ding nawala. Ganoon ang eskwelahan. Mabilis ang balita. Mas mabilis ang hinala. Pagbalik ko sa opisina, pinikit ko ang mga mata. Hindi ko gustong maging paksa ng kahit anong usapan. Pero bakit parang gusto ko ring may nakakakita? Hindi ko sinasadya. Pero gusto kong maalala ang pakiramdam ng pagiging buhay, hindi lang epektibo. Gabi na. Habang papunta ako sa parking, may nakita akong liwanag mula sa dulo ng corridor. Nandoon siya, nagwawalis, nag-aayos, nagkukumpuni na parang hindi nauubos ang trabaho. Hindi ka pa tapos? Tanong kong mahinahon. Medyo po, sagot niya, dumaan ang tingin sa akin, mabilis pero malinaw. Mas okay pong makauwi kapag maayos na lahat. Tumango ako at naglakad palayo, pero huminto rin. Salamat sa sipag, sabi ko, medyo mahina. Para sa eskwelahang to, sagot niya. At, para sa inyo rin, ma'am. Umuwi akong magaan ang hakbang, pero magulo ang loob. Sa bahay, sinubukan kong tumawag kay Jerome. Kumusta ka? Tanong ko. May event pa kami, sagot niya. Iwan mo na, yan sa akin, sabi ko. Hindi ko na rin alam kung ano ang ibig kong sabihin. Sige, tugon niya. At natapos ang usapan na parang walang laman. Bago matulog, inayos ko ang mga papel sa tabi ng kama. Nakatingin ako sa kawalan. Pinapakinggan ang kung anumang ingay na nandyan sa gabi. Sa utak ko, may larawan. Isang lalaki sa dulo ng corridor. May hawak na walis. May tinging hindi bastos, ngunit hindi rin inosente. Hindi ko alam kung bakit, sabi ko sa sarili, pero mula noon, lagi ko siyang napapansin. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi ko na tinanong kung mali ba yon. Pinili ko munang damhin na nararamdaman ko pa pala. Habang lumilipas ang mga linggo, parang lumalalim ang mga pagkakataong dapat sana'y walang kahulugan. Araw-araw ko siyang nakikita sa hallway, sa quadrangle, sa faculty office na madalas kong pinupuntahan para lang mag-check. Pero kahit ako, alam kong dahilan lang yon. Tuwing mapapadaan si Jonathan, may bahagyang pagbagal sa paligid. Parang tumitigil ang ingay ng mga estudyante at kahit saglit, ako lang at siya ang nasa eksena. Kapag magkalapit kami, nagiging kakaiba ang hangin. May init, may kaba, at may tahimik na pagkakaunawaan na pareho naming tinatago sa likod ng mga profesional ng ngiti. Isang tanghali, nagreklamo ang isa sa mga guro na sira raw ang ilaw sa opisina ko. Pinatawag ko ang maintenance. At syempre, si Jonathan ang dumating. Ma'am, pwede po bang paki-on ng switch para matest? Tumayo ako at ginawa ang sinabi niya. Sa sandaling iyon, habang nakaunat siya at ako'y nakatayo sa tabi, nagdikit ang mga daliri namin sa switch. Saglit lang iyon, pero sapat para tumigil ang oras. Pasensya na, ma'am, sabi niya. Agad na umiwas ng tingin. Okay lang, tugon ko, pero ramdam kong may kumislot sa dibdib ko. Pag-alis niya, nanatiling nakasindi ang ilaw, pero parang ako ang nasunog. Kinagabihan, habang nakahiga ako, naamoy ko pa rin ang floor wax na ginagamit sa eskwelahan. Karaniwan yung amoy na yon sa mga gabi ng trabaho, pero sa gabing yon, parang amoy niya. Malinis, tahimik, pero may init na hindi ko maipaliwanag. Napapikit ako at sinubukang kalimutan, pero habang mas pinipilit kong huwag isipin, lalo kong nararamdaman ang bigat ng hangin sa pagitan naming dalawa. Para bang ang bawat sulok ng opisina ko ay may alaala ng boses niya, ng paraan ng pagtitig ng ngiting bihira pero totoo. Kinabukasan habang nag-iinspeksyon ako ng mga silid, narinig ko siyang nagbibiro sa mga guro. Tumatawa sila. Magaan ang usapan. Parang walang pinipigil. Isa sa mga guro ang lumapit sa akin, dala ang ngiting puno ng hinala. Ma'am, biro niya. Parang napapadalas po si Kuya Jonathan sa opisina niyo, ah? Natawa ako habang inaayos ang papel sa kamay ko. Lahat naman tayo close. Trabaho to, sagot ko. Pero ramdam kong namula ang tenga ko. Tahimik ang paligid pagkatapos noon
At sa bawat titig ng mga kasama, para bang may tanong na hindi nila sinasabi. Bigla akong gustong umalis. Gusto kong takasan yung pakiramdam na nahuli ako sa isang bagay na wala naman akong ginagawa. O baka meron nga. Pagbalik ko sa opisina, pinikit ko ang mga mata. Hindi ako dapat apektado. Pero sa katahimikan, narinig kong parang may nagbubulong. Hindi mo na siya basta empleyado. May iniisip ka ng iba. Sa mga sumunod na araw, pinilit kong umiwas. Pero mas lalo ko lang siyang hinahanap. Kapag hindi ko siya nakikita, parang may kulang sa araw ko. Kapag naririnig kong nasa kabilang building siya, biglang bumibilis ang pag-type ko sa keyboard, parang may dahilan para magmamadali. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng poste sa gilid ng quadrangle, tumigil ako sa hagdan. Pinanood ko siya mula sa malayo. Pawisan, pero kalmado. Simple lang siya, t-shirt, faded jeans, at mga kamay na halatang sanay sa gawaing mabigat. Pero may kung anong lakas sa simpleng presensya niya. Ma'am, sabi niya, napansin pala ako. Magandang umaga. Magandang umaga rin, sagot ko, at bago ako makaalis, narinig kong bumulong siya ng bagay po sa inyo yung kulay ng damit nyo. Napahinto ako. Tumawa ng mahina. Magtrabaho ka na, Jonathan, sabi ko. Opo, ma'am, tugon niya, pero sa tono ng boses niya, parang may ibig sabihin pa. Dumadalas ang pag-iisip ko sa kanya. Habang nagre-review ako ng mga report, bigla kong maalala ang itsura niya sa ilalim ng ilaw, ang pawis sa noo, ang mga daliring dumampi sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakahiya, ang pagnanasa o ang katotohanang gusto kong maramdaman ulit yon. Minsan, sinubukan kong kausapin ang sarili ko. Clarice, huwag kang tanga. Prinsipal ka, may asawa ka. Pero habang sinasabi ko yon, parang mas malinaw kong naririnig ang mga yapak niya sa hallway, kahit wala naman siya roon. Isang araw, bumuhos ang ulan. Nakita ko siya mula sa bintana, basang-basa, habang tumatakbo papunta sa maintenance room. Hindi ko napigilan ang sarili kong tawagin siya. Jonathan! Halika rito! Pumasok siya. Pasensya na, ma'am. Ingat ka naman, sabi ko. Sabay bigay ng tuwalya na nakasabit sa likod ng pinto. Salamat po, sabi niya. Tinanggap pero hindi ginamit. Ayos lang po ako. Gamitin mo, sabi ko. Medyo matigas pero hindi na formal. Ayokong magkasakit ka. Tumawa siya ng mahina, yung tipong hindi bastos, pero may pasasalamat. Sige po. At nang idampi niya ang tuwalya sa buhok niya, naamoy kong muli yung halimuyak ng floor wax at ng lalaking matagal nang hindi ko alam kung bakit napapansin. Pag-uwi ko, hindi ko mapigilang mag-isip. Naalala ko ang bawat salita, bawat tingin. Gusto kong manahimik, pero parang may bagyong hindi ko mapigil sa loob ko. Alam kong nagsisimula na akong lumampas. Pero nakakagising yung pakiramdam na may nakatingin ulit sa akin bilang babae, hindi lang bilang prinsipal. Sa salamin ng banyo, tinanong ko ang sarili ko, Clarice, anong ginagawa mo? Pero ang refleksyon ko, nakangiti. At doon ko unang inamin, hindi ko na lang siya napapansin. Naapektuhan na ako. Isang gabi, bumuhos ang ulan, pero hindi ito yung typical na romantic story. Wala akong nakikitang ulan. Ang naririnig ko lang ay tunog ng kulog sa kabilang linya ng telepono habang nag-aaway kami ni Jerome. Jerome, hindi na tayo nag-uusap. Sigaw ko, para kang bisita sa bahay natin. At ang sagot niya lang, malamig, Clarice. Huwag mo akong isturbuhin. May tao ako rito. Tumahimik ako. Parang biglang natigil ang kulog, pero sa loob ko, may bagyong sumabog. Ibinaba ko ang tawag, hinubad ang heels, at lumabas ng bahay kahit bumubuhos ang ulan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero natagpuan ko ang sarili kong naglalakad papuntang eskwelahan. Sa loob ng campus madilim, brown out. Ang mga emergency bulb lang ang nagbibigay liwanag sa mga pasilyo. Tahimik ang paligid, parang natutulog ang buong mundo. Sa dulo ng corridor, nakita ko siyang nakayuko sa generator room. Si Jonathan. Basang-basa, may dalang flashlight, nagkukumpuni ng kuryente. Bakit nandito ka pa? Tanong ko, halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Ngumiti siya, simple pero totoo. Mas madali pong magtrabaho kapag tahimik, ma'am.
Mas delikado rin, sagot ko. Hindi ko na alam kung babala o paanyaya. Nagkatinginan kami saglit. Wala nang kailangang sabihin. Tinulungan niya akong ilipat ang mga lumang folder sa storage room. Ang liwanag ng flashlight gumagalaw sa pagitan namin. Isang sandaling may ilaw, isang sandaling dilim. Habang sabay kaming nagbubuhat, naririnig ko ang bawat hinga niya, bawat paglapit ng katawan. Ang espasyo sa pagitan naming dalawa, unti-unting lumiliit. Ma'am, sambit niya, halos hindi ko marinig, hindi ko po alam kung bakit ganito. Tumingin ako sa kanya. May bakas ng takot at pagnanasa sa mga mata niya. Ni ako, Jonathan, sagot ko. Ni ako, hindi ko na rin alam. At bago ko siya masaway, hinawakan ko na rin ang kamay niya. Hindi malambing, kundi desperado, parang dalawang tao na matagal nang sabik sa bawal na lambing. Walang salita, wala ring halik. Pero ang hangin, puno ng ibig sabihin. Pumasok kami sa lumang storage room. Amoy alikabok at lumang papel. Sa labas, kumikidlat. Sa loob kami lang. Ang ilaw kumikislap, ang electric fan humuhuni. Ang bawat tunog ng ulan ay parang orasan na binibilang ang mga segundong hindi na namin mababawi. Clarice, tawag niya sa pangalan ko, hindi na ma'am. At sa unang pagkakataon, hindi ko siya itinama. Ang bawat paghinga, bawat paglapit, parang lumalaban sa konsensya. Sa gitna ng dilim, alam naming mali, pero mas malinaw rin kung gaano katotoo ang nararamdaman. Sa pagitan ng dalawang tao na alam na bawal ang ginagawa, may nangyaring hindi dapat. Ang kamay niyang nanginginig, ang mata kong nakapikit, at ang katahimikan ng paligid. Lahat iyon naghalo sa isang gabing walang dapat makaalam. Hanggang sa muling umilaw ang bombilya at napagtanto naming hindi na kami katulad ng dati. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa opisina, tahimik ang buong school. Sa salamin, nakita kong may lungkot sa mga mata ko. Inayos ko ang kwelyo ng blouse, naglagay ng lipstick, pilit na ibinalik ang imahe ni Ma'am Clarice. Ang magalang, ang matatag, ang walang bahid. Pero habang ginagawa ko yon, napatingin ako sa cellphone ko. May isang mensahe, walang pangalan, isang video, grainy, blurred. Pero habang pinapanood ko, halos mawalan ako ng hininga. Ako, si Jonathan, sa loob ng storage room. May kumikislap na ilaw mula sa bintana, isang red light, isang cellphone camera. Ang lahat ng iningatan kong imahe nasa isang maliit na screen. Nanginginig ang kamay ko habang hinawakan ng cellphone. Lahat ng ingay sa paligid, yung tunog ng estudyanteng naglalaro sa labas, yung pag-ikot ng ceiling fan, parang nawala. Ang tanging naririnig ko ay ang pintig ng puso ko. Sino to? Tanong ko sa sarili. Binuksan kong muli, sinubukang i-delete, pero parang imposible. Sa bawat pag-play ng video, naririnig ko ang sarili kong boses. Ang tanging sandali kung saan hindi ako si Ma'am Clarice, kundi si Clarice lang. Babaeng nagkamali. Babaeng nagparaya. Lumipas ang ilang minuto bago ko nagawang huminga ng normal. Tumayo ako, pinatay ang cellphone, at tinitigan ang sarili ko sa salamin. Parang hindi ko nakilala yung babaeng nasa harap ko. May lungkot, may takot, pero may kakaibang tapang din. Ang pagtanggap na ang katahimikan ng buhay niya ay hindi na babalik. At doon ko naramdaman, wala nang atrasan. Ang lahat ng itinayo kong respeto, dangal, at bangalan, unti-unti nang guguho. Dito nagsimula ang pagbagsak ng babaeng dati nilang tinatawag na Ma'am Clarice. Himabilis kumalat ang chismis. Sa bawat koridor may mga matang sumusunod. Mga titig ng guro, mga bulungan ng estudyante, may nag-iwan pa ng note sa mesa ko. Ang principal, may janitor. Bumigat ang dibdib ko. Kinuha ko ang papel at sinilid sa drawer. Pero kahit itago ko, ramdam kong hindi ko na kayang itago ang sarili kong kasalanan. Sa bawat hakbang ko, may naririnig akong pabulong. Si Ma'am Clarice yon. Parang lahat ng dingding, marunong magsalita. Parang lahat ng ilaw, nakatutok sa akin. Pumasok ako sa CCTV room. Tahimik, malamig, puno ng mga monitor na parang mga matang nakatingin.
Binuksan ko ang files. Isa-isa kong dinelete ang mga video. Ang bawat click ng delete ay parang suntok sa dibdib. Parang pagputol ng parte ng sarili kong buhay. Paglabas ko, pinatawag ko ang 2 staff na madalas magbiro tungkol sa amin. Tahimik silang pumasok. Effective immediately, suspended kayo, sabi ko, diretso. Walang emosyon. Pero sa loob, ako ang nanginginig. Dahil alam kong habang pinaparusahan ko sila, ako mismo ang dapat parusahan. Ma'am, bakit po? Tanong ng isa, hindi ako sumagot. Pumikit ako, huminga ng malalim at sinabing, hindi lahat ng tanong kailangan ng sagot. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga papel, kumatok si Jonathan. Mukha siyang stressed, parang ilang araw nang hindi natutulog. Ma'am, sabi niya, halos pabulong, aalis na po ako. Ako na lang ang sisihin. Tumingin ako sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng desk lamp, kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Yung uri ng lungkot na hindi galing sa takot, kundi sa pagmamahal na hindi pwedeng ipaglaban. Hindi, sagot ko, pinipigil ang luha. Ako ang may pangalan, ako ang may kasalanan, tahimik lang siya. Tumango pero hindi lumapit. Ramdam ko ang paggalang, pero ramdam ko rin ang sakit. Parang bawat distansya namin ay may bigat ng lahat ng di pwedeng mangyari. Ma'am Clarice, tawag niya. Pero bago pa siya makapagsalita, tumalikod ako. Umalis ka na, Jonathan, bago pa ako tuluyang bumigay. Paglabas niya, sumandal ako sa pinto. Doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng ginawa namin. Hindi lang ito lihim, isa itong sugat na hindi nagagaling. Kinabukasan, humarap ako sa school board. Mainit ang mga tanong, mabibigat ang tingin. Principal Almeda, sabi ng chairman, may basehan ba ang mga lumalabas na balita? Tahimik ako. Ang mga kamay ko magkahawak sa mesa. Ma'am, sigaw ng isang magulang, anong karapatan niyong magturo ng disiplina kung kayo mismo ang lumabag? Ngumiti ako. Kahit nanginginig ang boses ko. Baka kasi, huminga ako ng malalim. Disiplina lang ang tinuro natin, hindi pag-unawa. Tahimik ang buong silid. Sa unang pagkakataon, wala akong itinago. Walang dahilan, walang paliwanag, katotohanan lang. Pagkatapos nun, nilagdaan ko ang resignation letter ko. Walang press release, walang announcement, walang depensa. Sa huling araw ko, hinintay ko si Jonathan sa gate. Dumating siya, may bitbit na lumang toolbox. Magulo ang buhok, pero malalim pa rin ang titig. San ka pupunta? Tanong ko, pilit na kalmado. Kung saan walang makakakilala, sagot niya. Baka sa susunod na pagkakataon, sabi ko, pwede na tayo. Gumiti siya ng mahina, yung ngiting alam mong puno ng sakit. Kung meron pang susunod, ma'am, sana pareho pa rin ang amoy ng pabango niyo. Tumawa ko, pero may luha sa gilid ng mata ko. Ang hirap mo talagang kalimutan, Jonathan. Naglakad siya palayo, mabagal, walang lingon. Habang pinapanood ko siyang naglalaho sa dilim, ramdam kong iyon na ang huling beses. Ang huling kabanata ng isang kasalanang may halong pag-ibig. Ngayon, nandito ako sa isang maliit na coffee shop sa malayong bayan. Walang uniform, walang titulo, walang pangalan. Ako na lang, si Clarice. Sa mesa, may cellphone na puno ng mga mensaheng hindi ko binubuksan. Mga tanong, mga advice, mga panghuhusga, hindi ko na binabasa. Kasi alam kong kahit anong paliwanag, wala nang babalik. Sa labas ng bintana, tanaw ko ang ulan. Parehong ulan noong gabing nagsimula ang lahat. Pero ngayon, hindi na ako galit. Hindi na rin ako umaasa, tahimik lang. At habang umuusok ang kape sa harap ko, naririnig ko pa rin sa isip ko ang boses niya. Malamig, pero puno ng init. Mas madali pong magtrabaho kapag tahimik, ma'am. Ngumiti ako. Tahimik nga sabi ko sa sarili pero delikado rin. Bago ko isara ang kwento, tinitigan ko ang camera ng cellphone na nakapatong sa mesa. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto kong kausapin ang mga tagapakinig. Gaya ng dati, kayo. Kung lahat ng tama ay walang init, pipiliin niyo pa rin bang maging banal? Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today.
Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.